Breaking news, articles of impeachment versus VP Sara Duterte, formal nang tinanggap ng Senado. Naganap na Senate siege kagabi, stage lang daw. Writer Ramon Tulfo isinulat ang katotohanan. Senator Bato de la Rosa tuluyan ang nakalaya. Bombo radyo nakuhaan ng video ang mga sasakyang mabilis na lumabas sa gusali ng GIS katabi ng Senado. Kaguluhan sa Pilipinas, kasalanan di umano ni PBBM ayon kay VP Sara. At President Bongbong Marcos Jr. nagsalita na din. Articles of Impeachment vs. VP Sara, formal nang tinanggap ng Senado. Formal nang tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong Miyerkules, May 13. Dumating sa Senado dakong alas 7 ng gabi ang mga selyadong kahon na naglalaman ng mga dokumentong may kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Duterte. Personal na tinanggap ito ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza at Deputy Secretary for Legislation Attorney Marvic Laruel Garcia mula kay House Secretary General Chiloy Viglicaria Garafil. Man kay Ramon Tulfo, ito daw ang totoong nangyari sa Senate siege kagabi. Ito ang tunay na nangyari sa putukan sa Senado kagabi ayon sa aking Tweety Bird. Ang 37 shots came from personnel of the Senate Sergeant-at-Arms under Mark Aplaska. Wala daw galing sa NBI agents. Aplaska and Bato were classmates at the Philippine Military Academy, PMA. Senate President Alan Peter Cayetano and all, of course, the fugitive of Justice Senator Bato staged a commotion. They wanted to gain public sympathy and call on this stupid DDS to gather outside the Senate. Ayaw rin ni Cayetano na matuloy impeachment ni VP Sara kaya gumawa siya ng senaryo ayon sa aking Tweety Bird. Basta badig madrama, sabi ni Tweety Bird. Nakuhaan ng video ng Bombo Radio Philippines ang sunod-sunod at nagmamadaling paglabas ng convoy ng mga sasakyan dito sa JSS main office. Biglang pumasok ang naturang convoy at matapos silang minuto ay mabilis ding lumabas. Hindi pa kumpirmado kung sino-sino ang nakasakay sa mga naturang sasakyan. Naka-standby naman sa harapan ng GSIS ng gate ang isang sasakyan ng NBI. Magkatabi lamang ang GSIS main building at ang Senate building. Tuluyan na ngang nakalabas ng Senado si Senator Bato de la Rosa dahil wala na ito sa nakuhang litrato ng 13 majority senators habang kumakain. Ang lahat ng kaguluhan di umano sa Pilipinas ay kasalanan ni PBBM ayon kay VP Sara Duterte. Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Thank you, VP. Kay Senator Bato de la Rosa, kahapon nagkausap kami pero naikli lang yung pag-uusap namin kasi meron silang meeting na ginagawa. Kanina, tumawag siya sa akin. Unfortunately, hindi ko nasagot yung tawag niya. Nung tumawag ako ulit ay hindi na siya nakasagot. Meron akong nakausap kanina na nasa loob ng Senado pero hindi pa nangyari yung kaguluhan. Hindi pa nangyari yung putukan. Papasok na kasi ako kanina dito sa ICC detention unit kaya hindi ko na follow up yung tawag ko kay Senator Bato de la Rosa. Hindi na kasi siya nakasagot. Maghahanap ako mamaya ng tao na pwede kasama niya or pwedeng kumausap sa kanya para matanong kung paano magbigay ng suporta o ano yung mga kailangan niya na pwede namin itulong sa kanya paano magbigay ng suporta sa kanya. Thank you, VP Inday. Nagsalita na rin si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kanya, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na walang kinalaman ng kanyang gobyerno sa gabi sa Senado dahil tiniyak niyang nakipagtulungan ang pulisya sa mataas na kapulungan sa pag-iimbestiga sa insidente. Sinabi ng Pangulo na nitong Miyerkules ng gabi na walang instruksyon na arestuhin si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na subject ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court kaugnay ng mga sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Narito panoorin natin ang buong detalye. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan.
Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI
at kay Director Matibag, kayo ba pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.